Good day mga boss, welcome sa another episode ng vlog. For today, i-remap natin itong Honda Beat. Kasi marami na nagtatanong kung kailangan ba ng remap pag nagpalit ng pipe. So mamaya masasagot natin yan. Ang importante na i-prepare na natin itong Honda Beat. Nagpalagay pala tayo ng bank sensor mga boss. Ito yung paglagyan. Ito napaka-importante nito. Kasi dyan makikita yung air-fuel ratio o tinatawag nila na AFR. Dahil hindi ka makaka-remap kung hindi titingnan yung AFR. Alright, nandito tayo mga boss. Medyo rough road lang ang papasok dito sa tuner natin. Ayan mga boss, meron pang nakasalang na Sniper 150. Mukhang kakapalit lang ng pipe. Pero after nyan, sunod na agad nitong Honda Beat natin. Ayan na mga boss, sunod na si Honda Beat. Piniprepare na siya. Sobrang dilim. Tignan mo yung wall. Oh, 17 siya. Pag nag-minor ka lang dapat, makikita mo yun, mga mas mababang dito ay mas malaking digit. Pero pag umirit ka, dapat para kaya siya, naglilin siya sa ay kaya ang game niya, kaya ang game niya. Nagulo nga yun. Dapat yan, pag nasa takbong 40, 60 to 80, nasa 13 point, mga ganyan, 13.8 to 14.5. Hindi siya makatakbo. Dala lang delay niya sa umpisa. Mataas, nagilin. Pero pag binibigla mo siya, yun na. Delay. Pero baka sumabog. Lang yung top speed niya, nabilis na. Kaya pala pag hanggang yun na talaga. Yun na lang. Yan mo mamaya pag na-remap natin siya. Fuel economy, ang pinaka-best na AFR pag cruising, naglalaro dapat siya sa 14.6, mga ganyan to 13.
Pero mas maganda kung takbong 40 to 80 ka lang, nasa 14 ka lang dapat para fuel economy. Tapos pag top speed ka, nasa 12 ka dapat, nasa performance ka, 12 point something. 12 to ano no? 12 point something. 12 point. Pag yung 11 yan, kung talagang naka-full throttle na siya, pero hindi mo, pag nasa daan na yan, hindi mo yan ma-full throttle ng RPM masyadong mataas. Kaya Nasa 12. ang ban niya talaga 12. Pag nag-12 yan sa 10,000 RPM, maganda yun. The best na yan. Sa kanya. 12.5, 12.2, 12.3, basta hindi lang siya bababa ng 11 sa 10,000 RPM. Pero pag nasa 11,000 RPM na siya, nasa 10.5 na, matic yun talaga, bababa siya ng ganun. Automatic na. So ayan mga boss, tapos nyo na rin i-testing yung Honda Beat, pero mamaya matitesting natin. May pinagbago mga boss, nararamdaman ko agad yung responsiveness, napakalayo sa stock. Sulit to mga boss, maganda yung responsiveness niya. Actually pagkapiga mo, bibigay niya kaagad yung power na kailangan. Maya maya subukan natin yung 0 to 100, tapos yung top speed nito. Before kasi siya i-remap, hanggang 104, 105 lang yung top speed dun sa dyno. Tapos nung after remap, nasa 120, 121. So ayun mga boss, conclusion, kapag nagpalit ka ng pipe, kakailanganin mo mag-remap kasi masyadong lean talaga ang gawa ni Honda. Talagang ginawa na lean ni Honda para sa fuel economy. Pero syempre marami pa rin din naniniwala sa remap. Pero mas maganda ipacheck na lang nila yung AFR nila para sigurado. Mas lalo kapag nagpalit ng pipe. Ito mga boss, actually nag-worry lang kasi ako baka biglang sumabog yung makina ko kasi nagpalit nga ako ng pipe. Ang habol ko is yung AFR correction. Parang bonus na lang yung performance, itong responsiveness, tsaka itong dagdag sa top speed. Pero mga boss, siguraduhin niyo magpaparemap kayo sa mga legit na shops or kilala. Mahirap kasi pag hindi ka sigurado. So ayun lang mga boss, at least nakapag-share tayo. Hanggang dito na lang yung vlog mga boss. Subscribe na lang kayo para sa updates kasi lagi tayo nag-update. So yun lang mga boss, bye bye.